Isang mapagpalang araw sa inyo mga kalihim. Isa na namang istorya ng kababalaghan ang inyong mapapakinggan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mga panibagong episodes na inyong mapapakinggan. Ako si Papa Obet at ito ang Lihim ng Gabi. Bago pa lamang ang istorya na ito, taong 2022. Bagong-bago pa talaga ang karanasan at kababalaghang ito. Pangalanan na lang po pala ninyo akong si Jepoy. 25 taong gulang na ngayon at kasalukuyang nangungupahan sa isang apartment na noong unay puro kababalaghan ang ipinaparamdam sa akin. Ako po ay nagtatrabaho bilang isang bagger sa isang kilalang mall. Masyadong malayo ang bahay sa pinagtatrabauhan ko, kaya napagpasyahang mangupahan para hindi na kailangang bumiyahe at mapagod. Sa apartment na ito, puro trabahador ng malls ang nangungupahan. Marami rin kasing malls ang nakatayo sa lugar at katulad ko, malayo rin ang kanilang mga tahanan. Unang lipat ko ay noong Setyembre taong 2022. Unang gabi pa lang may napapansin na akong kakaiba. Hindi lang sa kwartong inuupahan kung hindi ay sa buong apartment building. Sa kwarto ko, bigla-bigla na lang nagbubukas-sara ang mga bintana. Pati na rin ang gripo sa CR ay hindi naman sira pero basta-basta na lamang bumubukas. May naaamoy rin akong mabaho. Iyon bang amoy ng parang nasusunog na kable ng kuryente? Pero mawawala rin naman. Minsan pa'y kakaiba ang tunog ng electric fan. Hindi ordinaryo ang ingay na para bang may kakaiba talaga. Subalit hindi ko naman matukoy-tukoy kung ano. Pinapatay ko na nga lang sa tuwing mapapansin ang biglaang pag-iba ng tunog. Tuwing 2:00 naman ng madaling araw, namamalikmata ako na may nakatayong kung sino sa paanan ko. Na matapos ang ilang kurap ay mawawala rin. Mapapatay man ang ilaw o bukas, iniisip ko na lang na baka sa pagiging pagod sa trabaho, kaya kung ano-ano na lamang ang aking napapansin, nakikita at naiisip. Nang sumapit ang unang linggo ng pangungupahan ko, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ang iba pang nangungupahan doon. Sakto rin naman kasi day off namin pareho. Ikinuwento ko kay Justin, nangungupahan sa katapat na kwarto ng kwarto ko, ang napansin. Tapos nagulat ako nang sabihin niya sa lahat ng kwarto ng apartment ay mayroon talagang nagpaparamdam. Kahit sa hallway nga daw ng building ay mayroong maririnig na hagulgol. Mga nagbibigatang yabag. At minsan pa'y kalansing ng mga kadena. Lahat ng iyan ay maririnig at mapapansin kapag daw sobrang tahimik sa building. Araw man daw o gabi. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba si Justin. Pero dahil sa nauna siya sa akin ng mahigit 1 taon, wala sa oras na napaniwala ako. Dagdag pa niya, hindi naman daw nangingialam ng buhay ang nagpaparamdam sa apartment. Sadyang gusto lang magpapansin. Kung gusto ko raw magtagal, baliwalain ko na lang daw ang mga iyon at masasanay din ako. Sa mga sumunod na gabi, may ilang beses talaga na hindi ako makatulog. Hating gabi na iyon, nang biglang may mag-ingay ng mga parang ibinabagsak na mga plato. Umaalingaw-ngaw pa ang pagkabasag ng parang basong ibinato sa pader, pagkatapos
ay susundan ng mga yabag na palakad-lakad. May beses pang naglakas loob akong silipin ang labas sa tuwing maririnig iyon. Pero nauuwi lang sa muling pagsara ng pinto dahil pagbukas pa lang, sasalubong na ang sobrang lamig na hangin. Nang mag-iisang buwan na ako at sakto namang bayaran na ng upa, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ang nagbabantay ng apartment. Pangalanan na lang natin siyang si Mang Terry. May katandaan na ito. Mabait din, kaya nang magtanong ako ay sinagot niya agad. Tinanong ko kung bakit ganoon ang apartment. Bakit may kababalaghan? At ano nga ba ang dahilan? Anya, hindi niya alam ang buong istorya sa likod ng kababalaghan. Pero bata pa lang siya, may kababalaghan na raw talaga ang gusali. Ilang ulit naman na itong napabless ng pari, subalit nananatili ang mga hindi maipaliwanag na mga bagay-bagay. Gustuhin ko mang lumipat pero nasasayangan ako dahil masyadong mura ang kanilang singil. Kaya sa huli, nanatili ako sa apartment. Lumipas ang mga araw na ganoon pa rin ang sitwasyon. Nang magdadalawang buwan na ako sa apartment, buwan ito ng Nobyembre, mas lalong lumakas ang kababalaghan. Second shift ako noon sa panahong iyon. At 10:00 na ng gabi ang labas. Tahimik na ang paligid at ang buong apartment. Bahagyang madilim ang hagdanan at hallway dahil sira ang ibang ilaw at ang iba naman ay mahina. Naka-headset ako noon at nakikinig ng music habang umaakyat ng hagdan. Sa bawat paghakbang, napansin ko agad na may nakasunod. Tumabi pa ako sa pag-aakalang kaborder ko pero walang dumaan at lumagpas sa akin. Lumingon ako at tanging kadiliman lang ang nandoon. Pinagsawalang bahala ko na lang iyon dahil baka nagkamali lang ako. Nagpatuloy ako sa pag-akyat ng hagdan at napalingon ulit bigla nang may kung anong tumakbo sa likuran. Hindi ko alam kung sino dahil bukod sa madilim, pababa rin siya ng hagdan. Ipinagsawalang bahala ko ulit iyon pero nanginginig na ang katawan ko at kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ko. Binilisan ko ang paghakbang hanggang sa makarating sa floor na kinalalagyan ng kwarto ko. Nakahinga na ako dahil may nakatambay na lalaki sa hallway. Nagse-cellphone siya. At may ilaw sa gitna kaya't medyo maliwanag na kahit papaano. Pagkatapat ko sa lalaki, bumati ako bilang paggalang sa presensya niya. Pero ganoon na lang ang paggapang ng kilabot sa aking kabuuan. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita kong wala itong muka. Halos purong balat ang nasa mukha niya. Walang ilong, walang mata, at walang bibig. Nabitiwan ko ang hawak na bag at nanginginig na akong tumakbo papalayo. Nang nasa tapat na ako ng kwarto ko, lumingon ako at hindi na nakita pa ang lalaki. Grabe ang pagiging kabado ko sa sandaling iyon at hindi ako nakatulog buong gabi. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako sa mga boarders kung napansin din ba nila ang lalaking walang mukha na nakatambay sa hallway sa nagdaang gabi. Anila, hindi raw. Panay sila iling pero parang alam nila ang tinutukoy ko. Ayaw lang nilang sabihin. Si Justin naman na naging kaibigan ko na, nagtapat sa akin. May isang beses din daw na may nakikita siyang lalaking nakatambay. Hindi lang sa hallway ng floor namin, kung hindi pati sa ibang mga floors. Kadalasang nakatalikod ang lalaki
nakasandal sa isa sa mga pinto at nagse-cellphone. May pagkakataon din na nalimutan daw niya ang tungkol sa lalaki. At sa puntong iaangat nito ang ulo, bubungad ang pagmumukhang walang muka at puro balat. Alam naman daw ito ng ibang boarders, pero nananatili silang tahimik dahil noon daw nang naging maingay ang babaeng nakakita sa lalaking walang mukha. Hindi na ito pinatulog gabi-gabi. Palaging ginagambala at hindi nilulubayan hanggang sa umalis na lang ang babaeng boarder. Gulong-gulo na ako sa nangyayari, pero dahil wala pa akong malipatan, nagtitiis-tiis na lang muna ako. Sa paglipas ng mga araw, hindi pa rin nawawala ang kababalaghan. Kusang gumagalaw ang mga gamit, mga kakaibang ingay sa gabi, minsan pa nga'y may kumakatok, mga figurang padaan-daan sa bintana, at iba pang kababalaghang taglay ng apartment na iyon. Isang beses noong naligo ako ay bigla na lang na-lock ang pinto ng CR. Nawalan din ng tubig habang nasa kalagitnaan ako ng pagsasabon. Kating-kati na at humahapdi na ang mga mata ko. Kahit anong pihit ko ng gripo ay ayaw magbukas. Pagkatapos, makalipas ang ilang ulit ng pagpihit at pagbubukas, kusa itong nagbukas at natamaan pa ako sa muka. Kasabay rin noon ang biglaang pagragasa ng tubig. Matapos kong maligo, saktong paglabas ko ng banyo ay gumalaw ang kumot na para bang may taong sinukluban. Dahan-dahan itong lumapit sa akin at nang kukuhanin ko, walang tao. Kahit nakatuwalya lang ako, hindi ko na alintana at napatakbo na ako sa labas. Mabuti na lang at walang tao kaya't walang nakapansin. Pinakalma ko ang sarili ko at pinalipas ang ilang minuto. Pagkatapos ay kalmadong pumasok sa kwarto para magbihis at doon ay nagmamadaling umalis. Pagkabalik ko sa gabi, bandang 10:00 pa rin iyon. Hindi ko na nakita ang lalaking walang mukha sa hallway. Pero may pumalit naman. Maliit na anino ng bata na rumihistro sa dingding. Sa dingding lang makikita ang anino, tapos walang tunay na katawan ang makikita sa paligid. Gumagalaw ito na para bang naglalakad. Napako na ako sa kinatatayuan dahil palapit ito ng palapit sa akin. Nang malapit na talaga ito sa kinalalagyan ko, napatakbo na ako pababa ng gusali. At sa aking paghakbang ay kapansin-pansing may sumasabay. At sa maniwala man kayo o hindi, may sumasabay nga sa akin. Isang bata na hanggang bewang ko ang tangkad. Pero hindi ko makita ang mukha dahil natatakpan ito ng kanyang buhok. Binilisan ko ang takbo hanggang sa nakarating sa pinakaibaba. Nagulat pa si Mang Terry dahil kakaakyat ko lang. Bakit daw bumaba ako agad? Sinabi ko naman sa kanya na may humahabol sa akin na anino at bata. Natahimik si Mang Terry sa sinabi ko at inalok na sa kwarto na lang muna niya ako patulugin kung ayaw kong umakyat sa itaas. Dahil sa pangamba at takot, pumayag naman ako. Tutal, mabait naman si Mang Terry. Hindi ko mapigilan ang sariling magtanong-tanong kahit na ilang beses nang ayaw sumagot ni Mang Terry. Gusto kong maliwanagan sa kababalaghang bumabalot sa paligid at kung paano sila nakakatulog ng mahimbing sa kabila ng mga nangyayari. Sabi ni Mang Terry, kung babaliwalain lang ang mga iyon, hindi na raw ito manggagambala pa sa akin. Hindi raw talaga ako matatahimik at hindi tatantanan ng mga kababalaghang iyon. Dagdag pa ni Mang Terry, karamihan sa boarders ay datihan
at ako lang ang baguhan. Alam na alam nila ang nangyayari sa buong apartment at isinasaisip na ang hindi pagpansin dito, kaya sa huli ay nasanay na ang mga ito at hindi sila masyadong tinatakot. Kung gagayahin ko lang daw ang pamamaraan ng paglaban sa mga ito, matitiyak na masasanay at magkakaroon ako ng katahimikan. At dahil nga wala pa akong mahanap na malilipatan, nagtiis ako at sinubukang huwag pansinin ang hindi maipaliwanag na mga bagay-bagay. Kinabukasan, bumalik ako sa kwarto para makapagpahinga ng maayos. Kakalapat lang ng likod sa higaan nang biglang bumukas ang gripo sa CR. Tumayo naman ako at pinatay iyon. Paglabas ng CR, ay muli na naman itong nagbukas na sinundan pa ng ingay ng paghampas ng tabo sa dingding. Dahan-dahan kong ibinalik ang tingin sa loob pero wala talaga akong makitang kung sino. Pinatay ko muli ang gripo at ibinalik ang tabo sa lalagyan. Pagkalagay ko, kusa itong gumalaw at nahulog muli sa sahig. Napalingon na rin ako sa pinto sa biglang pagsara nito. Pabalibag pang isinara. Pinakalma ko ang aking sarili at nilabanan ang pagiging kabado at pagkatakot. Binuksan ko ang pinto at sinuri ng tingin ang buong kwarto. Hindi na ako nagtaka dahil simula pa lang, hindi na nakikita ang may kagagawa ng lahat ng pagpaparamdam. Kalmado akong humiga sa higaan at pinilit ang sariling huwag pansinin ang kababalaghang patuloy na nagpaparamdam sa paligid. Hanggang sa nakatulog na ako. Sa sumunod na mga araw, tinuruan ko ang sariling baliwalain ang kababalaghan kahit paman sa harap na mismo dumadaan ang mga aninot kung ano pang kusang gumagalaw ng mga bagay-bagay. Mahirap sa una dahil tatablan ka talaga ng takot. Pero habang tumatagal, tumatapang ang diwa ko at nagagawa kong tuluyang huwag pansinin ang presensya ng kababalaghan. Hanggang sa paglipas ng mga panahon, parang nawawala ang mga kakilakilabot na pagpaparamdam. Dahil siguro sa parehong nasanay na ang mga borders at parang wala na lang ang mga iyon. Tumagal nga ako na maging sa kasalukuyang panahon ay nangungupahan pa rin dito sa apartment. Pero kahit na ganoon, palaisipan pa rin sa lahat ang punot dulo ng kababalaghan na patuloy pang hinahanapan ng kasagutan ni Mang Terry. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Nagpapasalamat, Jepoy.